ako ngayon ng F21 mission at bilang pag-alala ito sa kaarawan ng aking anak na nasa kabilang buhay na ngayon. Ito nga yung unang kaarawan na hindi namin siya kasama, kaya naman sa halip na malungkot ako at mag-celebrate ay ninais ko na lang gumawa ng ganitong mission para sa iba. Ang F21 mission ay nagmula ito sa mga followers at viewers ng aking anak na si Wendell. Kaya naman ninais ko na ibahagi din ang biyayang ito sa tunay na nangangailangan, lalong higit sa may karamdaman. At bago nga kami umalis ay hiningi ko ang isang panalangin at makakita nito lalo mo kaming pagpalain, Panginoon. Salamat po Diyos, ito po ang aking panalangin sa pangalan ng Panginoon. At isa rin ngang bahagi ng F21 mission ang maipanalangin ang mga katulad kong dumadaan sa matinding pagsubok sa buhay. Para sa akin, walang ibang makapagbibigay ng kalakasan at bagong pag-asa kundi ang ating Diyos na buhay lamang. At ito nga ay sa pangunguna ng aming pastor, Abit Galan ng Simbahan ng Christ is Coming. At ngayong araw nga ay inuna ng F21 mission ang aming mga kalapitbahay. At ito rin nga ang aming kalapitbahay na napakabait at nakasuporta din sa inyong Madam Loca. At ngayon nga ay uunahin muna natin si Alvin Yara. Siya ay kilalang masipag at mabait ding kapitbahay, pero sa hindi inaasahan siya ay nagkasakit at na-confine at kakalabas nga lang niya ng ospital dahil sa high blood at diabetic na rin. At ang kanyang hilinga lamang ay kahit pang BP monitor lamang daw. Ito ang talagang request lang niya para daw may bilik. Ayan. At syempre sinamahan na natin ang bigas. Salamat. Cash. Ako kayo, pabili ng gamot. Okay. At si pastor naman meron din namang isi-share. Ang salita ng Diyos ay pag-ibig na siyang ibinabahagi sa tao. Si Jesus ay Diyos, siya lang ang tanging daan kay Hesus Kristo. Sige, tayo muna yung manalangin. Nanggaling na nga ako dito nung pagkalabas niya ng ospital at nagkakwentuhan na rin kami. At pumasok na nga yung Bible sharing, kaya naisip ko rin na bigyan din sila ng Bible. Natatawa na nga rin kami dahil hindi naman namin ito dati napapag-usapan. Kaya kami ay natawa rin sa aming mga sarili. At sunod naman naming dinaanan ay si Ate Josephine Padilla. Kasunod na bahay nga lang din ito ni Alvin Yara. At matagal na rin nga siyang lumalaban sa sakit na breast cancer. Nang dahil sa kakulangan nga din ng financial ay hindi na nga din nakukumpleto ang kanyang chemo. Napuntahan ko na rin siya before. Hindi na nga ito naulit dahil sa mga nangyari na din sa aking buhay. Pero ngayon ay isa din nga siya sa napili at nabigyan ng F21 mission. Dahil hindi pa naman niya kailangan ng wheelchair, kaya BP monitor at cash na lang din ang aming naibigay. Maliit na bagay man ito, pero sana ay magdulot ito ng kasiyahan sa kanilang mga puso at makatulong sa kanilang mga karamdaman ngayon. Kung meron nga laang talaga tayong sapat na kakayahan at pondo para dito, uunahin talaga natin ang mga may ganitong karamdaman. At ito naman si Tatay Boy, di nilaang din naman malapit sa amin. At kung talagang iisa-isahin mo ay talaga namang hindi ka na makakaalis dito sa aming lugar. Sa dami ng kulay na nakakailangan na may karamdaman. At kung ito talaga ang pagtutuunan natin ay talaga marami at malaking pondo ang ating kakailanganin para dito. At ang request nga lang din ni Tatay ay tungkod upang makatulong sa kanyang paglalakad dahil nga siya ay na-stroke, ay naapektuhan ang kanyang mga mata. Hindi na siya masyadong nakakakita
aninag na lamang daw. At ito nga, dinagdagan na rin natin ang pang BP monitor na kanyang kakailanganin din. Bigas at cash na pwede rin niyang maibili ng kanyang maintenance. Sobrang nakakataba rin naman talaga ng puso ang makita mo wala ng kanilang pinagdadaanan ay nakapagbigay ka ng ngiti sa kanilang mga puso. Nakakatuwa. Sobrang at bukod doon ay ito nga ang isang panalangin na hindi lahat kayang ibigay ni Numan. Kaya para sa akin, isa ito sa malaking bahagi ng misyong ito, ang panalangin. Abangan niyo po ang aming part 2. Maraming salamat po. Sana po ay patuloy niyo pong suportahan ang F21 Mission.